take ko doon sa Bakal Gym versus commercial gym kasi I've been to both gyms. In my experience talaga, ako at nag-gym talaga ako. Kanya-kanyang mundo sa commercial gym. I've been to Bakal gyms na yung mga tao doon, mga kupal. Wala pa akong nabalitaan sa buong buhay ko na may nagkateta sa Bakal gym. Parang yung body shaming sa pet industry, hindi naman talaga nawawala yun. Like, bullying in general. In my experience, pag nasabihan ka ng ganyan, naka-receive ka ng mga ganyang comments, dalawa lang pwede mong gawin yan eh. Whey versus creatine, anong prefer mo? Kung papiliin lang ako isa talaga, creatine. Why? Kasi, Gandang araw po, ako po si CRP na Gym Dipo. So, meron naman po tayong another gym dayo. So, ito, medyo excited ako at kakaibang gym dayo to. So, una, gym dayo to sa isang high-end gym. So, kung mapapagawi kayo dyan sa Mandaue, bisitahin nyo yung K-Fitness Philippines dyan sa Mandaue, Cebu. So, meron tayong another ngayon special na in-interview. So, without further ado, panoorin nyo po to. Another gym dayo tayo dito sa K-Fitness sa may Mandaue, Cebu. So, may special guest tayo dito, si SmartFit. what's up guys? So, ito, may mga topics kasi na maganda sana pag-usapan ngayon. Pero yung pinaka nakita ko kasi, doon sa isa sa mga content mo is yung content mo about MJ Lopez. Maganda sana na mapag-usapan natin yun para at least lumawak yung information ng mga tao about doon sa gym Bakal tapos compared to sa high-end gym. So, ano nga uli yung take mo doon? So, may take ko doon sa Bakal Gym versus commercial gym kasi I've been to both gyms. I've experienced working out sa Bakal Gym for a long time, several years. I've experienced working out sa commercial gym for several years din. Kasi yung nabanggit niya din is parang sinasabi niya doon is yung mga tao daw sa commercial gym, parang, kasi binanggit niya mas mabait, kasi nakita nila pag nasa commercial gym ka, nagsismile. In my experience talaga, ako at nag-gym talaga ako, kanya-kanyang mundo sa commercial gym. So parang wala masyadong interact. When you compare it sa Bakal Gym talaga, iba sa Bakal Gym eh. Kahit di mo kilala pangalan isang buong taon, kahit bro lang tawagan niyo, di mo kilala. Pero yung friendship's there, solid yung friendship sa Bakal Gym. It all boils down sa preference mo. Kung maselan ka, may budget ka, pwede naman sa commercial gym. Pero what I can say is that yung mga tao kasi, hindi mo masasabing better yung mga tao sa commercial gym na mas mabait, Mas palabate. Oo, yung mga basically better people compared sa Bakal Gym. Hindi. It really depends. Kasi I've been to Bakal gyms na yung mga tao doon, mga kupal. I've been sa may mga kupal or meron ding mga mabait. I've been to commercial gyms na parang mga kupal and marami ding mga mabait. So case-to-case basis talaga. Hindi siya black and white answer. Hindi siya ganun. But all I can say is yung community ng Bakal Gym versus commercial gym is hindi naman talaga siya nagkakalayo talaga. So, minsan kasi may discrimination lang na nalalagay. Kasi nga parang Bakal Gym, tas sinasabi pang tetano, hindi ka naman makatetano. Wala pa akong nabalitaan sa buong buhay ko na may nagkatetano sa Bakal Gym. Ever. Totoo. So, yun. Tama ka naman dun eh. Parang preference talaga naman yun. Actually, kahit naman ako ang take ko doon, kasi nakapag-gym din naman ako sa mga high-end gym. Yung mga nag-gym sa high-end gym, isa sa mga pinahalagahan kasi nila doon is yung privacy nila. Kumbaga, alam mo kasi, hindi naman sa pagano yung Bakal Gym kasi, di ba, masa. Di, ang daming tao. May mga tao kasi na gusto mag-workout alone, tapos mabilisan, hindi pila, walang masyadong kakompetensya. Yun, mas makukuha mo yun sa mga high-end gym. Pero regardless yan, sabi ko nga, kay high-end gym yan, kay Bakal Gym yan, bench press is bench press. Huwag mo sasabihin mo na mas lalaki yung katawan mo sa isa compared to others. Pareho lang yun eh, di ba? So, kaya ako nung nakita ko yung video mo, tapos tinignan ko yung KMV, sabi ko parang medyo na-offend din ako doon. Kasi sabi ko nga, ako ever since nag-Bakal Gym ako. Tapos nag-high-end gym din ako. Pero sabi ko nga, magkaiba lang talaga ng preference eh. Pero yung tao, hindi mo masasabing better sa isang lugar compared doon sa kabilang lugar eh. Good. Kasi kaya gusto ko makuha yung ano mo nun, yung opinion about that. Kasi sa mga tao ngayon, pakiramdam ko, ikaw yung nakaranas ng both na community. Oo, kaya hindi ka magiging bias eh. So anyway,
Nakita ko yung ano mo pala, sorry yung parang before and after mo. Kasi personal din yung sa akin. Nakita ko yung ganyan kalaki katawan mo. Diba? So, I mean, ako kasi meron ako naging parang social agenda yung no to body shaming. So, kasi katulad nun, dati parang payat ka lang, tapos pagpupunta ka sa gym, ano yung take mo dun sa ano? Dun sa mga, kasi ngayon, pagka medyo may alam ka na sa Fitness ka na. oo. Pag minsan, yung iba, sila pa yung nagbabody shaming. At least, sigurado ako. Doon sa mga nagko-comment sa'yo, marami rin nag-against sa'yo. So, ano yung take mo doon sa mga sa body shaming na gano'n? Katulad sa'yo, payat ka. Tapos, nung payat ka ba, may mga pumapansin ng katawan mo. Unlike ngayon, na medyo malaki na yung katawan mo. In terms of, parang yung body shaming sa fit industry, hindi naman talaga nawawala yun. Like, bullying in general, hindi mawawala yun. Pero yung take ko dyan is, siguro lahat naman ng tao nakaka-experience na. Kahit yung friendly jokes. Pero, taba mo na. Ganun, di ba? Pero tumatawa mo na. Body shaming yun, pero depende sa... Ito kasi, in my experience, pag nasabihan ka ng ganyan, naka-receive ka ng mga ganyang comments, dalawa lang pwede mong gawin yan eh. It's either, dibdibin mo, you pity yourself, wala kang gawin, or use that as fuel, as motivation for you to get better. Dalawa lang yung pwede mong gawin dun. So, yung mga sinasabi, kasi marami din akong mga followers na nag-message sa akin or nag-comment na, Coach, maraming nag-body shame sa akin, ito, ganyan. Sinasabi ko lang sa kanila is, huwag mong i-mind yung mga bagay na hindi mo control. Ano ba mga bagay na hindi natin control? Opinion ng mga tao. Ano ba yung mga bagay na control natin? Yung actions natin. How we react to them, and how we react to those words, and how we respond. O ano bang gagawin natin pag nasabihan na gano'n. So, instead of focusing on things that we can't control, wala kang magagawa dun eh. Focus ka na lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kaya mong kontrolin. Kasi, yun nga, either you use that as fuel or motivation, or parang grabe yung sinabi niya, wala kang gagawin. Dalawa pwede mong gawin dun. So, you choose. Ganun lang. Kasi simple. Ikaw naman may control ko anong pwede mo gawin sa buhay mo. Actually, ako unang-una ako nakatanggap ng mga negative comments, ininda ko. Pero tama ka dun eh. It's up to you paano mo i-control yun eh. Hindi mo naman maiwasan niya. Kahit anong gawin mo kasi, meron ng tao, may masasabi against you. Hindi mo talaga masasatisfy lahat. As a matter of fact, sabi ko nga, doon sa videos ko, may tumatawag sa akin na nung humihingi ng sex video ni Wally Bayola. Diba? Hindi naman ako yun. Diba? Tapos, nakasalamin ako, Boy Abunda. Pero sabi ko, okay lang yun. Kasi sabi ko nga, hindi ko control yun eh. Pero it's up to me kung paano ko tatanggapin yun, i-handle yun eh. And speaking of Boy Abunda, magpa-fast talk tayo. May mga itatanong ako sa'yo. Siguro, maganda malaman ng ibang tao. So yung take, ano yung take mo? Whey versus creatine, anong preferred mo? Prefer, siguro, kung papiliin lang ako isa talaga, creatine. Good. Why? Creatine. Kasi as long, kaya naman natin talaga hit yung protein intake natin kahit walang whey protein as long as you can hit your whole foods. Yung creatine kasi, kailangan mo na sobrang maraming volume to hit the recommended dosage for creatine from whole foods. So, creatine. Oh, good. Tama yun. And how about sa exercise? Bench press, chest press versus chest flies? Bench press. Why? Bench press kasi yung bench press is more of a compound exercise. So, compound exercise recruits more muscle groups, more muscle fibers. So, mas makakadagdag siya na more muscle mass in general. Yung chest fly, more isolation na yan eh, more finisher na yan. So, kung papiliin ako ng dalawa, yung bench press. Good. Shoulder flies and shoulder press. Yun, same. Shoulder press pa rin, since compound. Lat pull down versus rowing. Lat pull down versus rowing. Magkaiba sila eh. Kasi yung lat pull down, more on width. Rowing, more on thickness. So, papipiliin ka? Kung papiliin ako, siguro rowing. Ano yung question ulit? Yung lat pull down versus rowing. Siguro rowing. Kasi, in a way, ma-adjust mo yung elbow angle mo, matatamaan mo yung lats mo. So, so pwedeng tamaan din kasi depende sa angle ng elbow mo. So, yeah. Parang compound pa rin again na mas maraming exercise, maraming muscle parts ang tatamaan mo. And how about sa deadlift over squat?
Ano preferred mo? Squat. Why? Yung deadlift kasi, it's more of, yung nabibuild lang talaga niya, is aside from your overall core strength, yung erectors mo, yun lang eh. Aside kung sa squat, ma-avoid mo yung chicken legs. Ganon. Again, mas marami na namang muscles ang tatamaan mo kung sakasakali sa squat. And last, yung pag sa pre-workout, kasi di lahat can afford sa pre-workout. So, take mo, sa pre-workout na supplements versus plain coffee. Coffee. Kasi, for me, yung pre-workout, sobrang taas ng caffeine contents yan. And ako, di ako masyadong fan sa pre-workout kasi mabilis mag-build up yung caffeine tolerance. So, if ever you take pre-workout every single day, for a week or two, tataas yung tolerance mo. Hindi mo na ma-feel. Tapos, kape, makakatipid ka pa. Last but not the least, so medyo malayo na rin ang narating mo dito sa fitness industry. So, kung mababalikan mo kung 10 years ago yung sarili mo, ano yung maipapayo mo ngayon na sasabihin mo sa sarili mo para mas ma-improve mo yung ngayon mo? Focus on the things you love and yun. Pag-focus ka sa mga bagay na control mo, do not dwell on the things you cannot control. Kasi siguro looking back, maraming oras, effort, and pera siguro din yung nasayang just by focusing on the things I can't control, trying to change them, na hindi ko naman talaga mababago. Na instead na nilagay ko yung energy ko doon, nilagay ko na lang sana sa mga bagay na control ko. Siguro mas malayo narating ko yun. Good. Sige, so hindi ko na iti-take yung time mo masyado. So I hope ito yung magiging start ng mas malaking relationship between Smart Fit and Gym Depot. Salamat ulit. Thank you so much. So ayun nga, nakita nyo kung sino yung special guest natin na yon. Walang iba kundi si Smart Fit. So alam mo, si Smart Fit kasi, doon ko lang siya nakilala sa social media. So nakikita ko yung content niya, very informative. Tapos meron din siya mga videos. So nakakatawa rin. So pero dito, after nung interview, na-realize ko kung gaano ka-deep yung tao na to. So along the way, makikita mo kasi yung mga sagot niya na malalim yung pinaghuhugutan. Ito yung take ko dyan. Una, yung bakal gym versus high-end gym. So, maganda yung comment na naibigay niya kasi si Smart Fit is isa sa mga nakikita kong content creators ngayon na pareho nakapag bakal gym at saka nakapag high-end gym. Oo. So proud siya na nanggaling at ginagamit siya yung high-end gym. Kasi yung iba kasi mga content creator ngayon, nakita mo sa high-end gym na parang hindi na nanggaling doon sa bakal gym di ba? Parang iba na yung tingin nila. Pero anyway, ito yung nagustuhan ko doon sa take ni Smart Fit Dom. Ang sabi nga niya kasi, ang pagpunta sa gym, anong klase man yan, kay bakal gym man yan or high-end gym, it's about preference. Tama siya dun eh. So, yung pagpunta ko sa isang gym, kung bakal gym man yung pinupuntahan ko, or high-end gym, or hybrid, pareho nagko-cross gym ka, it's your preference. Kasi, sino magbibigay sa'yo ng fault? Sino magsisisi sa'yo kung ang preference mo is bakal gym? Yun ang gusto ko eh. Or kung gusto ko high-end gym, yun ang gusto ko eh. Sinong maninisi sa'yo? Di ba? Wala, kasi preference mo yun. Totoo yun. Kaya maganda yung take niya doon na sa totoo lang, dapat hindi natin nilalagyan ng wall kung ano yung bakal gym at saka yung high-end gym. So, parang yan eh. Lagi ko sinasabi yan kasi yung Gym Republic, yung gym natin, makita nyo sa video, bakal gym yan. Pero ang tawag natin dyan sa bakal gym na yan is 5-star na bakal gym. So medyo mas mahal kami ng konti sa regular na bakal gym. Pero mas mura kami di hamak kumpara sa high-end gym. Pero ito yung take ko doon. May mga dati na nagbubuhat sa bakal gym, sa totoo lang, na namamahalan doon sa rate namin. Totoo naman yon kasi sabi ko nga, kung presyo yung titignan mo, meron talagang mura, meron talagang mahal. Regardless yan, kay bakal gym yan. Kasi sa amin, kasi alam ko, meron kaming mas ma-offer na mas madami at mas malaki yung lugar namin. Pero ito, yung preference kasi, hindi mo pa pwedeng bentahan
Kunyari, gusto ko bumili ng kotse, pero ang budget ko is pang Toyota. Tapos, pero gusto ko bumili ng Porsche. Hindi ko mapipilit yung sarili ko bumili ng Porsche. Kahit na gusto ko, pero ang budget ko is Toyota lang. And it's the other way around. Kung meron akong budget na Porsche at gusto ko ng Porsche, ba't ako bibili ng Toyota? So, hindi mo mapipilit. So, ganoon din yun sa lahat ng market. Kasi, ano nga yan eh? Di ba may mga reels ka makikita, bakit dito ang mahal-mahal nung cash in or cash out sa GCash? Doon sa kabila, mas mura. Ang isasagot sa'yo ng tindera, bakit hindi ka doon pumunta? Diba, ganun, tama naman yun. Kung nakita mo na mas mahal dito at hindi mo afford at sa tingin mo wala kang makukuhang benepisyo, edi lumipat ka ng iba. So, ganun din yun sa high-end gym at saka sa bakal gym. So, may mga tao talaga na kahit anong pilit mo, talagang solid bakal gym yan. Totoo yan. May mga tao rin naman na kahit anong pilit mo, high-end gym yan. Hindi mo mapapunta sa gym bakal yan. Talagang gano'n. Pero meron din in between, kagaya ni Smart Fit, na pwede siya mag-gym sa gym bakal at saka sa high-end gym. So, again mga kapatid, yung take kasi ni MJ Lopez na yun, parang nilagay niya ng nilagay niya ng wall in between. Pakinggan niyo yung sinabi niya na yun. Yung mamurahing gym, maliban sa matetetano ka, di ka makahingi. Punta ka sa mga medyo high-end na gym, Gold's Gym, Anytime Fitness. Yung mga tao doon, pag nakasalubong mo, ngingitaan ka eh. Talaga na-offend ako doon. So, yun yung pangalawang take ko ngayon doon sa doon sa sinabi ni MJ Lopez, tsaka sinabi ni Smart Fit. So, sinabi ni Smart Fit na sa bakal gym may kupal. Sa high-end gym may kupal din. Totoo yun eh. Hindi pwede maging exclusive ng isang gym ang isang personality. So, kung may masama sa bakal, sigurado ko sa inyo may masamang tao rin sa high-end gym. So, hindi ito kagaya nung sinasabi ni MJ Lopez na pag sa bakal gym, madumi yung kamay, natetetano, tapos hindi ka nakakakuha ng mga contacts mo. No, yung mga business contacts mo, hindi mo nakukuha. Mali yun. Kasi bakit? Tino mo tong Gym Republic natin. Tong Gym Republic natin, gym bakal to. Pero would you believe, may mga nagji-gym dyan na from dun sa tricycle driver, nagtatrabaho sa City Hall, nagtatrabaho sa korte, abogado, doktor, at iba-iba. Pahalo-halo po yan. So, maraming mga tao dyan sa gym namin ang nagkakilala, nagkaroon ng business relationship dahil nagkakilala sila sa gym. Kaya, kay MJ Lopez, hindi dapat na masabi niya na sa gym bakal, ganun, tapos sa high-end gym, ganun din. Mali yun eh. Tama si Smart Fit. Huwag mong lagyan ng wall. Hindi dapat nagkakaroon ng division between sa gym bakal at saka sa high-end gym kasi iisa lang naman yung purpose natin, fitness eh. Dapat yun, doon mo tinitignan as a whole. Kumbaga, fitness community tayo. Sa fitness community, hindi tinatanong dyan, saan ka ba tumatakbo? Sa oval ka ba tumatakbo? Sa treadmill ka ba tumatakbo? Saan ka ba nagji-gym? Sa gym bakal ka ba nagji-gym? Or sa high-end gym ka? Hindi eh. Ang goal mo dito is fitness. Hindi pa pwedeng sabihin na exclusive ng high-end gym na makakapagbuhat ako sa bench press nila na mas lalaki yung katawan ko kumpara kung magbe-bench press ako sa bakal gym. So pareho lang po yan kapatid. Pero it all boils down sa preference. So dapat hindi natin kukutsain yung mga tao na dapat maging proud tayo kung ano man yung maging choice nung tao na yon. So last but not the least, ito yung nagustuhan ko sa lahat ng take ko doon kay Smart Fit. So, bukod sa mga finance video, bukod sa mga fitness video sa YouTube pinapanood ko, isa sa mga pinapanood ko is about Stoic or Stoicism. So, matagal na po akong nagpa-practice ng Stoicism. Although hindi ko to perfect, pinapractice ko to sa pang-araw-araw na buhay ko. May sinabi kasi si Smart Fit doon na isa sa mga parte ng being Stoic. Mag-focus ka doon sa mga bagay na may control ka. Huwag mong intindihin yung mga bagay na wala kang control. Kasi, kagaya niya, kasi napag-usapan natin yan doon sa interview about sa body shaming. So, ang point niya doon is, pag minsan hindi na natin maiwasan yung body shaming. Or better yet, hindi na natin maiwasan na may mga tao talaga na may magsasabi sa'yo na hindi maganda. Or mga bashers. So ako, tama yan eh. Honestly ako, nung first time, matagal na ako nag-video, pero nung first time, na last month, na nag-viral yung isa sa mga videos ko,
grabe, ang sasakit ng mga salta ng mga bashers talaga. Which is hindi ako sanay kasi kung matagal ka na nanonood sa videos ko, good vibes ako eh. Hindi ako mahilig manira eh. Sumunod niyan, nag-viral na naman. After a week or two, nag-viral na naman yung video ko. Pero ito ngayon, doon na ako nag-focus doon sa mga bagay na control ko. Okay. So ano yun? Ginamitan ko ng utak. So nakita ko, in-analyze ko, yung likes ko, may 10,000 likes. Tapos may 2,000 shares yung videos na yun. Ibig sabihin, ganun karaming tao yung naka-appreciate ng content ko. Ganun karaming tao na nag-like or nag-heart ng content ko. Tapos, doon sa naghaha is less than 100 katao. Versus sa 2,000 likes at saka 10,000 likes, 2,000 shares. So sabi ko, mas marami pa rin taong nakaka-appreciate ng content ko. So, mula noon, sabi ko, hindi na ako apektado. Plus, sabi ko nga, pag walang basher, hindi nag-viral yung video ko. So, to sa video ko na pinapanood, kung nanonood ka, pakibash lang po ako. Sample lang. Pakibash ako. Para tingnan natin kung magba-viral. So, anyway, so yun sabi ko, ngayon, natututo na ako na kontrolin yung emotions ko. As a matter of fact, may maganda ako example dyan. Doon sa mga ngayon lang nanonood sa videos ko, naloko po ako, na-scam ako way back 2008 ng gym equipment fabricator ko na nagngangalan si Jojit Soli, si Jojit ng Arpapa dyan sa Santa Cruz. Naloko niya ako. Hindi lang ako naloko niya, marami pa. So, yun yung kauna-unahang gym ko, garage gym ko 2008, isipin mo naloko ako. So, pwede naman ako mamili na na doon na lang ako mag-dwell. Kumbaga, maglugmok doon sa panloloko sa akin. Pero, hindi ako nag-focus doon. Nag-focus ako doon sa ano yung kaya kong gawin. So, naloko na nga ako eh. Titigil ba ako? So, wala na akong magagawa doon. Niloko na ako eh. So, ano yung kaya kong gawin? So, ang anong kaya kong gawin is gumawa ako ng gym equipment ko. So, yun yung naging solusyon sa isip ko na na gagawin ko para mapaglabanan ko yung sitwasyon ko na yun. Nag-focus ako doon sa bagay na kaya kong gawin. Diba? So, fast forward tayo ngayon. Ito ngayon yung sinasabi ko. Buti na lang, I chose na gawa ng paraan yung mga mag-focus doon sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Kagaya niyan. Kasi ngayon, i-relate ko rin to doon sa sinabi sa akin ni Attorney Roland or si Muscle Fad ng YouTube. So sabi, kinuwento ko kasi sa kanya itong nangyari sa akin na yan. So sabi niya, ang life daw is series of events, series of dots, dot. Pag kinonekta mo, marirealize mo kung bakit nangyari sa iyo yan. So, pero it's in reverse. It's in reverse. Kumbaga, eto, naging successful ako na gym equipment fabricator at saka gym owner. Tapos ito naman is naloko ako nung gym fabricator ko dati. So dito may mga series of events na nangyari, bakit nag-lead? Kaya ngayon, bakit ka naging successful? Kasi babalikan mo to kasi niloko ka. 'Di ba? Dahil niloko ka, nagpakatatag ka, gumawa ka ng paraan. Kaya na pag-connect mo, naging successful ka. Kasi pag minsan, ito, in present time, may mga nangyayari sa atin, may mga problema tayo na, pag minsan sinisisi na natin lahat, pati Diyos. Bakit nangyari sa akin to? Masama ba akong tao? Pero hindi natin nare-realize, may mas malaking picture na nag-aantay sa atin in the end. Kagaya nito, noon, pwede ko sisihin talaga lahat. Mariosep, napakahirap kitain ng pera niyo, tapos niloko lang ako. Ayoko na, susuko na ako. Kung ginawa ko yon, hindi nyo na ako napapanood ngayon sigurado dito. Hindi ko na i-share sa inyo yung success story ko. Pero dahil nagpakatatag ako, na-achieve ko tong level ko ngayon. So ito kapatid, magandang yung take to do kay Smart Fit. Tama siya. Mag-focus ka doon sa mga bagay na kontrolado mo at huwag doon sa hindi mo control. Kasi mababaong ka sa isang sitwasyon na hindi mo kayang hukayin yung sarili mo. So again, nagpapasalamat ako kay Smart Fit kasi nabigyan na tayo ng time. Alam natin na busy siyang tao. Plus, sabi ko nga, maganda yung kinalabasan nung interview natin sa kanya. And I hope, abangan nyo, malay nyo, magkaroon pa ng mga susunod na collab kay Jero alias Kifiman, kay Kuya B alias Baki ng Pinas, at saka kay Smart Fit. At least gusto natin na makabuo ng team na to para at least mapaunlad natin yung fitness community natin. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.